Ayan. Yung goal natin is double your sales. Yung expectation, double your sales. Faster. Kasi napakahiwaga ng doubling your sales. Kapag binigyan kita ng 1,000 pesos in 10 moves, magiging milyonaryo ka. So, pag binigyan kita ng 1,000 pesos, i-double mo lang yan, 2,000. Yung 2,000 na yan, magbenta ka, mag-car wash ka, kahit ano, basta ma-double mo yung 2,000, gawin mo 4,000, yung 4,000, gawin mo 8,000, yung 8,000, double mo para maging 16,000. Yung 16,000, double mo, gawin mo 32,000. Pag dinoble mo yun, 64, 128, kahit anong gawin mo, basta i-double mo lang yung 128, the ninth move, magkakaroon ka ng 512,000 at sa pang-sampung move, magkakaroon ka ng 1,024,000. So, if you are double your sales in 10 moves, you are 10 moves away from million. Yeah. Pa-type muna kung asan kayo ngayon at kung ano yung business nyo para babasahin ko. So, ang goal natin uli ngayon, double yung sales faster. Paano madodouble yung sales nyo ng mabilis? Kailangan mabilis. Dapat hindi nawawala yung word na mabilis. Kasi babalikan ko lang sa dati nating lesson ng faster. Sa sports, halos lahat ng bagay napapanalunan sa bilis. Sa sports, swimming, boxing, basketball, lahat yan napapanalunan sa speed. Ganun din naman sa negosyo. Napaka-importanting kalawan yung speed. Kapag wala tayong speed, mahihirapan tayo. Sa anumang bagay, napapanalunan ng speed. Ito yung lesson natin nung nakaraan. Kaya kailangan natin ng word na speed. Ang isang tao, person A, merong 500. Yung person B, merong 500. Sa ngayon, pareha silang may pera. Kaya lang itong si person A, nakuha yung 500 pesos sa loob ng 10 hours. Si person B, nakuha yung 500 pesos sa loob ng isang oras. In a matter of time, nagiging mas mayaman si person B kay person B dahil sa oras. Kanina, pareha sila may 500, equal sila, pero dahil mabilis niya nakuha yung 500 pesos, dahil mabilis niya nakuha yung 500 pesos, mas mayaman siya kay person A. So, napaka-importante ng word na fast. Sa sport, basketball, boxing, halos lahat napapanalunan through speed. Ganoon din sa business. So, napaka-importante ng word na speed. At nung last time nating session, yung part 2, ang ibig sabihin pala ng fast, yung continuous of work. Ayan. Yung pala ang ibig sabihin ng fast. Binabalikan lang natin nagre-review lang tayo. Continuous of work. Kahit naglalakad ka man, kung isang taong ka naman naglakad, baka nasa Dubai ka na nun. Yun ang ibig sabihin ng continuous of work. Brick by brick man ang ginagawa mo, pero ginagawa mo naman siyang everyday dahil sa continuous of work. Ginagawa mo siya ng mabilis. Kaysa naman, nagbas ka, kaya lang kinabukasan, tinigil mo naman, hanggang doon ka lang. Kaysa naman nag-post ka ng 5 beses sa isang araw, kaya lang kinabukasan, hindi ka naman nag-post, hindi rin mabilis yun. Kasi ang definition natin ng word na fast is continuous of work. Tuloy-tuloy na trabaho. Ayan, yan ang ibig sabihin ng fast. At ang isa pang ibig sabihin ng fast, according sa last session natin, is yung continuously improving. Improving. Ibig sabihin ng improving, ibig sabihin sinusukat nyo. Measurable. Kung ngayon, pumunta kayo sa gym, nakasampung beses kayo nagbuhat, kailangan sa susunod na araw, magawa nyo naman siyang 12 times. Sinusukat nyo. Kahapon, 10. Ngayon, 12 times. Sa susunod, 20 times. So, yan ang ibig ko sabihin.
ng faster, continuously improving, sinusukat nyo. Nag-i-improve kayo. Kasi ano naman ang silbi na tinuloy-tuloy nyo nga ang trabaho, hindi nyo naman sinukat, kaya hindi nyo ngayon na-improve. Ayan. So, walang kwenta yon. Sobrang tuloy-tuloy ka naman, hindi mo naman sinukat at hindi mo in-improve. So, yun ang ibig sabihin. Magandang hapon sa iyo, Coach Mark D. Yun, know? Woohoo! So, yun ang ibig sabihin ng faster. So, bago tayo ngayon mag-umpisa, umpisa na tayo. Pero bago tayo mag-umpisa, may gusto muna ako sa inyo ituro na isang mahiwagang bagay bago tayo pumunta dun sa double your sales. Nung nakaraang session, nung nakaraang Thursday, na ipakita ko sa inyo na para makuha mo yung isang bagay, para makuha mo yung isang bagay na gusto mo, hindi mo siya kukunin by having. Yung kuha ka lang ng kuha. At hindi mo rin siyang kukunin by doing. Kaya nga wala akong to-be list eh. Wala akong to-do list eh. Meron akong to-be list. Kasi ang pinakukuha sa anumang bagay na gusto mo is yung being. Ayan. Ngayon ang tanong, nung nakaraan, ano tayo eh, kinapos tayo sa oras. So, balikan ko lang ha. Nung nakaraan, mataas na sales, paano mo madouble yung sales mo? Pagiging maalwan sa buhay, lahat ng gusto mo, kukunin mo siya by being, hindi by having and by doing. Karamihan ng tao, kaya nila hindi nakukuha yung gusto nila kasi ang pinangkukuha nila, manguha lang ng manguha sa tao, having. Wala silang ibang inintindi kundi magbenta ng magbenta ng magbenta. Kumuha. Yan. Kaya ngayon, hindi nila nakukuha yung gusto nila. Meron namang ibang tao na yung ipinangkukuha nila dun sa gusto nila is yung doing. Kaya ito yung mga taong sobrang sipag nito eh. Alas 5 pa lang ng madaling araw, nagtatrabaho na to, natatapos to. Siguro mga alas 7 na ng gabi. At hindi rin totoo na ang ipangkukuha natin sa gusto natin is by doing. Kasi kung totoo yun, dapat yung mga construction worker, yung mga masisipag, dapat nakukuha na nila yung gusto nila. Walang masama by doing, pero hindi yun ang ipinangkukuha sa gusto mo. Ang ipinangkukuha mo sa gusto mo o sa paglago ng negosyo mo is yung being. Being, kaya nga tawag sa atin human being. Makukuha mo lang yung by becoming. Kaya nga tawag being. Becoming, makukuha mo yun. Ayan. So, last time sabi ko, para makapagbunot ka ng ipin, kailangan mo maging dentista. Yung dentista, being yun. Para makapag-drive ka ng matiwasay at safe, kailangan mo maging driver. Yung driver, being yun. Yan. Kung gusto mo makakuha ng effortlessly, makahuli ka ng maraming isda, kailangan mo maging fisherman. Yung pagiging fisherman, being yun. Being. So kung gusto mong umasenso sa buhay, yumaman, maging successful, maging millionaire, ang ipangkukuha mo doon, unang-una yung being. Pag nakuha mo yung being, the doing will be easy and the having, susunod yan. Kaya lang tayo naliligaw, ang inaakala natin, para makuha mo isang bagay, having ang ipangkukuha mo, doing ang ipangkukuha mo. So, ngayon, ang naging tanong nung nakaraang lesson natin, Coach Don, ano bang ibig sabihin ng being? Ayan ha. O, talinuhan nyo to. Medyo mahiwaga to ha. Bago tayo mag-umpisa dun sa double your sales. Kasi ito yung ugat para madoble natin yung sales natin. Sa tingin nyo, anong kaibahan ng animal sa tao? Ayan. Ito, pusa to ha. Ito naman tao. Sa tingin nyo, anong kaibahan ng animal sa tao? Tingnan tayo guys, anong kaibahan ng animal sa tao? Yung Ayan. Anong kaibahan ng animal sa tao? Meron dati, nagsabi may espiritu daw ang tao. Ayan ha, oo. Ang ano natin ngayon, being. Ano bang ibig sabihin ng being?
Kasi oo nga, being pa lang ipangkukuha. Pero coach doon, paano eksakto yung being? Ano yung pangkukuha ng being? Ano ba talaga ibig sabihin ng being? O ito yung sagot ha, talinuhan nyo to ha. Ang pagkakaiba ng animal sa tao, yung animal as is. Yung tao is becoming. Ibig sabihin, nagiging being siya. Nagiging being. Oh, patunayan ko pa ha. May nabalitaan na ba kayo? Animal na naging presidente. May nabalitaan na ba kayong yung pusa naging dentista, naging astronaut? Di ba walang ganun? Oo, tama ka doon, Paul. Pero ang ibig sabihin dito, yung being. Ayan. So, ang pagkakaiba ng tao sa animal, yung animal as is. Kung pinanganak siyang pusa, mamamatay siyang pusa. Ang tao naman, kung pinanganak siyang mahirap, may possibility na mamatay siyang mayaman. Kasi being nga eh. Ang tao, kapag pinanganak na tao, may possibility siya maging presidente ng Pilipinas. May possibility siya maging dentista, may possibility siya maging yun, motivational speaker. So yun ang kaibahan ng tao sa animal. So bakit ko to sinasabi? So kasi the purpose of time, eto hindi nyo maririnig sa iba to, purpose of time is for us to become. Kasi pwede naman walang oras eh. Di ba? Bakit inimbento ng Diyos yung oras? At ang akala ng iba, minsan ba naitanong nyo ba yun? Bakit kaya may oras? No? Bakit kaya mayroong 365 days a year? Yung pala yun. The purpose of time for us is to become. Kaya pala pagising mo, binibigyan ka ng Panginoon ng maraming oras kasi gusto niya maging ikaw yun. Kung sino man ang gusto mo maging ikaw. Ayan Oh. Ang purpose of time for us to become. Ayan. So binibigyan tayo ng oras para maging being tayo. Para maging kung sino man yung gusto natin. Ayan. O ang tanong, sino ba dapat ang maging tayo? Ayan. Sino ba dapat ang maging tayo? Unang-una, kailangan tayo ang maging tao na mabilis kumita ng pera. Imaginein mo kung ikaw yung tao na mabilis ka kumita ng pera. Sabi ni Marvin, animal can control, man can. Tama yon. Pero sa ngayon, Marge, ang pagkakaiba ng tao sa animal is yung tao. May pagkakataon silang become, maging kung sino sila. Ayan. Yung animal as is yun. At yung purpose ngayon ng time para for us to become. Kaya tayo binibigyan ng oras para maging tayo yung tao na yun. O sino ba, ang tanong ngayon, sino ba yung tao na yun na dapat maging tayo yun? Kasi negosyo pinag-uusapan natin ngayon. Sino ba yung tao na yun? So yung tao na yun, dapat ikaw yung mabilis kumita ng pera. Kasi napakasimple lang naman ng pagyaman. Yung expenses mo, kailangan yung income mo, mas mabilis tumaas kaysa dun sa expenses. Mayaman ka ang ibig sabihin yan. Kapag nabaliktad yan, mas mataas ngayon yung expenses, ikaw pagong ka, kumita ng pera, mahirap ka niyan. Nakuha niyo yung logic? Tingnan niyo napakahiwaga nito. Pag ikaw yung tao na mabagal ka kumita ng pera, tapos yung expenses kasi negotiable yan eh. Hindi mo talaga mapipigil yan eh. Every month talagang darating yan eh. Pag ikaw yung tao na yon na mabagal ka kumita ng pera, tapos yung expenses napakabilis, mahirap ka nun. Pero naman, kung ang expenses mo mabilis din, pero mas mabilis ka sa expenses mo, mas mabilis yung income mo sa expenses mo, ayan, mayaman ang tawag sa'yo nun. Mayaman. So ang tanong, sino dapat yung maging tao na dapat na maging ikaw? Ang sagot ko doon, ikaw dapat yung tao na mabilis kumita ng pera.
Kasi ang tawag sa'yo, mayaman. Make sense ba? Sige, ulitin ko ha, tapos kukunin ko yung mga thoughts nyo. Coach Don, sabi mo kanina na ang ipangkukuha pala sa gusto namin is yung being. Ano ba dapat na maging kami? So, ano ba dapat na being ang maging kami? Ang dapat na maging ikaw as a being, dapat ikaw yung tao na mabilis kumita ng pera. Dahil kapag mabagal ka kumita ng pera, ang tawag sa'yo nun, mahirap. Pero kapag mabilis ka naman kumita ng pera, katulad ko, katulad ni Lloyd, katulad ni Coach Mark D, ang tawag sa amin, mayaman. Simpleng-simple, no? So ano dapat ang maging being na ikaw? Dapat maging tao ka na bumilis ka kumita ng pera. Kaya nga tayo nag-i-invest ng oras ngayon, dapat nag-Netflix ka lang ngayon. Pero andito ako para ipakita sa inyo paano ka magiging tao na mabilis na kumita ng pera. Kasi ang ibig sabihin nun, mayaman ka nun. O bago tayo pumunta dun sa Double Your Sales Faster ha. O sige, type nyo ngayon, babasahin ko. Kung naintindihan nyo, what's your thought? Anong masasabi nyo sa being na to? Gusto nyo ba maging being na mabilis kumita ng pera? Kasi pag mabilis ka kumita ng pera, mayaman ka nun. Walang duda yon. O sige, magbabasa ako ng mga what's your thought? Having the right mindset. Hindi muna yung having the right mindset. Ang ibig ko lang sabihin dito, Ma'am Lynn, kailangan para makuha mo yung gusto mo, kailangan maging ikaw muna yung tao na yon. At kung sino yung tao na yon, kailangan mo maging tao na mabilis kumita ng pera. Kasi kapag mabilis ka kumita ng pera, mas mabilis ka sa expenses mo, ang tawag sa iyo mayaman. Ibig sabihin mayaman ano. So kailangan natin maging mayaman. Kaya tayo ngayon nag-i-invest ng oras natin ngayon. Being na mabilis kumita. Ayan. Being mabilis yumaman. At magiging mabilis ka lang yumaman kapag naging ikaw yung tao na yun na mabilis kumita. Yan, mayaman, sabi ni Ma'am Julie. So sana naging malinaw yun ha, napakahiwaga nun ha. Kasi tingnan nyo ha, mga ilan ba tayo ngayon? Tingnan nyo ha, marami na tayong inatindan na seminar pero hindi naman talaga natin alam kung sino yung dapat na maging tao na tayo na yun. Parang attend ka lang ng attend ng seminar, pero hindi malinaw sa'yo kung ano ang maging dapat ka. Parang wala lang, basta naglabas lang ako ng pera, nag-attend lang ako ng seminar, pag uwi ko sa bahay, okay na. Dapat malinaw sa'yo kung ano yung ginagawa mo at sino yung gusto mo maging ikaw. At kaya ka nga uma-attend ng seminar dahil gusto mo maging ikaw yung tao na yun, maging mayaman ka. Dapat alam mo yung ginagawa mo, every time na may ginagawa ka, alam mo kung saan ka papunta. Yan. Nagkakaroon lang ng halaga itong webinar natin. Kung matutulungan ko kayo, maging tao na yon na mabilis kumita ng pera. Tandaan nyo yun ha. Ulitin ko ha, sana malinaw ako ha. Magkakaroon lang ng silbi o halaga itong webinar natin. Magkakaroon lang ng halaga yung oras na ininvest nyo. Kung matutulungan namin kayo ni Sir Lloyd na maging tao, being, na mabilis kumita ng pera. Kasi ang katumbas nung mabilis kumita ng pera is mayaman. Kasi kapag mas mabilis ka yung income mo kaysa sa expenses mo, ang tawag sa iyo nun, walang duda, mayaman. Baliktarin mo yon, mas mabilis ang expenses, mabagal ka kumita ng pera o income, mahirap ka nun. So, yun ang purpose natin ngayon. At nagpapasalamat ako sa pag-invest ng time nyo ngayon. Wow, 120. Ayan, sa 120 na participants ha, magkakaroon lang ng silbi yung webinar na to, yung oras na binigay mo sa amin. Kung matutulungan namin kayo paano maging tao na mabilis kumita ng pera. Kasi lagi tayong nakatutok dun sa Hebing, kumuha ng pera. Ay, a-attend ako ng webinar kasi baka dumami yung sales ko. Hindi ganun. A-attend ako ng webinar kasi baka may magturo ng winning product. Hindi muna winning product, winning person muna, winning business owner muna. Kaya tayo naliligaw eh. Kaya, basic. Puro tayo winning product. Yung product na yan, winning na yan for your information. Hindi yan namamali. Winning na yan. Ang namamali lang yung business owner. Hindi ka winning. Kung magiging winning, napakabagal mo kumita ng pera. Di ba? So yun ang ibig kong sabihin. Hindi naman ako galit.
Kumbaga na full of spirit lang ako para gusto ko kasi na maging tao kayo na mabilis kumita ng pera. Tapos sasabihan ka scammer. Sales, tama. Basta itong webinar na to, hindi to para sa akin, para sa inyo to. Kasi gusto namin ni Sir Lloyd, ni Sir Mark D, mabilis kayo, maging tao kayo na mabilis kumita ng pera. So, ayun ha. Yung salon, di pala siya tao. Hindi wala na kasi yung salon. Mamalu, ayan. So sana naging malinaw yun ha, naging malinaw sa atin yung purpose natin, bakit tayo nag-i-invest ng time. Kasi ang pinakamahalaga na meron kayo ngayon, hindi pera, kundi yung oras. Ma-invest mo yan sa mali, sa coach na ililigaw ka, hindi mo na mababalik at makukuha yung oras na yan. Di ba, Ma'am Weng? Yun. So, thank you, Ma'am Weng. So, yun ang gusto ko. Nagmamalasakit ako sa inyo. Pag nailigaw kayo ng mga pastor ngayon, ng mga business guru, hindi na ipakita sa iyo kung sino ang dapat maging ikaw, hindi mo na mababawi yung oras na ininvest nyo. So ngayon, hindi kayo magsisisi, hindi yan masasayang yung ininvest nyo. Dahil ipapakita ko sa inyo ngayon na dapat maging tao kayo na mabilis kumita ng pera. Madoble nyo man lang yung sales nyo. O sige, punta na tayo doon kung wala nang tanong ha. O what's your thought bago tayo mag-umpisa sa paano madodouble yung income? Sige, what's your thought? Magbabasa muna ako ng mabilis. Ako pala ang problema. Yes, Ma'am Julie. Usually, ganun din naman ako. Ako pala dati may problema. Yung business ko na clothing, okay naman pala. Ako pala may problema. Kasi punong-puno ako ng excuses. Ang matindi pa, Ma'am Julie, napakabagal ko. Pero naniniwala ako na yayaman na ako. Diba? Dati nga, paniniwala ko, wala naman ako in-enrollan na course eh. Pero yayaman ako. Parang napakalabo nun ah. Yes, ma'am, leverage. Leverage ang nagpapayaman sa tao din. Isa yon. Pero number one reason bakit ka nagiging mayaman is kailangan mo maging being. Maging ikaw muna yung tao na yon. Walang silbi yung leverage kapag hindi ka naging tamang tao. Walang silbi yung mga ituturo ni Coach Mark D kung hindi ikaw yung naging tamang tao na yon. So dapat maging tamang tao yon. Ang katunayan, di ba, merong magagaling na coach. Pero, di ba, napakasablay yung mga ugali. Di ba? Hindi, ang ibig ko sabihin dito, uunahin natin yung sarili natin. So, dapat tao muna talaga yung mauna. Ayan. Dapat yung being muna maging mauna. So, magiging mas mayaman tayo kung maging tamang tao tayo, tapos tuturuan tayo ng tamang skill set ni Coach Lloyd, ni Coach Mark D. Ayan. Kasi ang iniiwasan natin dito, maging masipag tayo dun sa doing. Tapos hindi naman pala tayo yung being na yun, yung tamang tao na yun. Kailangan muna maging tamang tao tayo para hindi masayang yung mga coach na nagmamalasakit sa atin para maturuan tayo ng tamang skill. Ayan. So magiging makabuluhan lang yung mga inaaral natin pag naging tamang tao tayo. Naging tama yung ugali natin, naging mabuting tao tayo. Ayan. Katotohanan pala ang problema, nasampalat. Yun. Yun talaga, usually talaga, tayo talaga yung namamali. O, sige, punta na tayo doon sa double your sales. Ayan. Nung nakaraang session, kaya pala tayo hindi natin nado-double yung sales natin kasi mali pala yung pricing natin. I-shortcut ko na lang to kasi kaanong naka-last session pa to eh. Kaya kaya mali, kaya hindi nado-double yung sales natin dahil mali ang pricing. Ibig sabihin, doon pala sa tamang pricing, kailangan meron tayong pambili ng customer o customer acquisition cost. Ayan. Kapag meron kang pambili ng customer, mas madali madagdagan yung sales mo, mas madali mo madoble yung sales mo.
So, kaya hindi nadadagdagan yung sales natin, mali yung price natin. Para matama yung price natin, kailangan meron tayong pambili ng customer o yung customer acquisition cost. Kailangan meron tayong pambili ng customer. Kaya, pag mayroong pambili ng customer, madali mo madouble yung sales mo. Yan yung napag-aralan natin nung nakaraan. Oh, number 2, ito na yung ano. Number 2, kaya hindi nadodouble yung sales natin kasi number 2, wala tayong bagong customer. Napakasimple, no? Pero yan ang pangalawang problema. Kaya hindi nadadagdagan yung sales natin kasi wala tayong bagong customer. Sige nga, type nyo nga dyan. Pangalawang reason bakit na-stuck yung business natin, hindi natin madouble yung sales natin dahil wala tayong bagong customer. Ayan. Tama, sabi ni Stephanie, no new customer. Yan, zero customer. Tama. Yan. Mamaya yan, repeat order, mamaya yan. Dahil wala tayong bagong customer, tama. Make sense naman, di ba? Kaya hindi natin madouble yung sales natin dahil wala tayong bagong customer. Ito applicable to sa product man yung negosyo mo, services man yung negosyo mo, coaching man yung negosyo mo, applicable to. Hindi pa yan, mamaya pa yan yung ads. Ang gusto ko lang dito ipakita, namnamin nyo wala tayong bagong customer. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ayan. So yan ang unang problema. O, ito ngayon ang sagot dyan. Bakit wala tayong bagong customer? Tandaan nyo mga brother na ang marketplace binubuo yan ng 100%. Ayan. Sa pinakataas niyan, yung 3%, yan yung mga tao na ready to buy. Ready to buy. Usually, ito lang ang kinakausap natin, yung 3% na to. Sila lang ngayon yung binibentahan natin. Napakababa lang yan sa 100% na marketplace eh. Kaya ngayon hindi ka nagkakaroon ng new customer kasi yung 3% lang ang naaabot mo at yung nakakausap mo. Yung reach. Ayan. Hindi mo ngayon nakakausap yung 17%. Ang 17%, yan yung mga taong interested. Yan yung mga taong nasa learning mode. Sila yung mga taong nagsisearch na. Kunyari, naisip nila gusto ko bumili ngayon ng bagong mic. Sila ngayon yung nagtatype dun sa cellphone nila, si Shopee, na mic, microphone, laptop. Ayan, yan yung mga taong nasa learning mode. Yung 17% ng marketplace, yan yung mga learning mode. Kaya ka hindi nadodoble yung sales mo dahil wala kang bagong customer. At kaya ka walang bagong customer dahil ang kinakausap mo lang sa ngayon yung 3% lang na yon. Yung mga ready to buy lang. Hindi mo na aabot tong 17% which is yung mga nasa learning mode. Mamaya sasabihin ko kung paano maaabot yan. At meron din 20% na interested. Ito naman yung mga tao na hindi sila nagsisearch at hindi kanila naiisip. Pero kapag narinig kanila, Ma'am Weng, nagbebenta ako ng microphone. Uy, interested sila. Pwede sila maging interested. Ito yan yung mga tao na yan. Ang tawag nga dyan ng mga marketer is warm market. Yan. Ito kasi cold to. Cold. Ito hot. Ito naman warm to. Yung mga interested. Na parang madali na lang silang makumbinsi. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano yan natin maaabot. Tapos yung 60%, ito naman yung not aware. Ito talaga yung wala talaga silang kaide-ideya. Ayan, yan yung mga cold. Ayan. So, kaya tayo hindi nagkakaroon ng new customer dahil usually yung 3% lang ang kinakausap natin. Ang katunayan yan, pansinin mo yung post mo sa Facebook, pag nakita mo yung reach nun, siguro nasa 100 plus lang.
So paano mo ngayon ito maaabot yung bilang ng mga tao na to? Kaya hindi nakakapagtaka, wala kang bagong customer dahil wala naman masyadong nakakakilala sa iyo. So para maabot mo itong tatlo, kailangan mo magkaroon ng sapat na reach. Ayan. O, may tanong ba? May tanong ba dito sa papaano natin madadagdagan yung customer natin? Kulang sa posting, kulang sa ads. Yan, mamaya yan, ma'am. No new traffic, tama yan. Yung reach, tinatawag din yan na traffic. Oh, yeah. Parang, ayan, parang pros and cons lang. Oh. So, walang sapat na tao na naaabot nung ano na yon. Ayan, oh. So, para maabot natin yan, Ano na yan, 17%, 20%. yung 7, yung 3%, yan yung ready to buy na. Ready to buy. Yung 17%, sila yung interested. Yung 20%, sila yung, balik na, learning mode to, nasa learning mode. Mga nagsisearch na to. Sila yung interested. Ito, not aware to. Hindi ka kanila. Hindi nila alam na nag-exist ka. So, kaya ka ngayon walang new customer dahil ito lang ang naaabot mo. Napakaliit na percentage lang. So, ito, yung mga taong learning mode, mga taong possible na maging interested sa'yo, 20%, at yung mga taong not aware o hindi ka pa nila kilala, hindi ka nila nakikita. So, 3% lang ang naabot mo, kaya wala ka ngayon bagong customer. So, paano magkaroon ng mga bagong customer? Kailangan natin itong maabot. Yan, sabi nga nila traffic. So, kailangan natin itong maabot to para magkaroon ng new customer. Minsan pala sa chika-chika mo sa regular customer. Kaya wala ka na. Yan, tama yan, ma'am. Sa chika-chika. Kailangan may pambili ka ng kak. Yan. Tama, tama, Sir Moises. Nung nakaraan yan eh. Yung sa price. Tama yon. Tama yun, Sir Moises. Kailangan may pambili ka talaga ng customer. Kasi ang akala ng marami, yung customer, hindi binibili. Dapat binibili mo yun. Dapat may kakayahan ka bumili ng customer. So isa yun, para madouble mo yung sales mo. Dagdagan mo yung pambili mo ng customer. Pero nung nakaraan yan eh. So ngayon, number 2 na ano natin, wala kang bagong customer. Kahit sa network marketer, pasok to. Ibig sabihin, kaya ka hindi nakakapag-invite dahil wala kang bagong customer, wala kang bagong client. Yan. So, paano natin maaabot to? Itong 80% o 97%. Yan. May dalawang paraan para maabot sila. Tapos na tayo doon nung nakaraan yun. Yan ang ano natin. Yan yung topic natin. Panoorin mo na lang yung ano natin, Sir Jason, o first part natin. O, ngayon, paano natin maaabot yung 97% na yung dalawa lang? Paid ads at organic. Ito yung FB ads.
Ayan, tatargetin mo sila through FB ads. Ayan, oh, tatargetin mo sila through FB ads, magbabayad ka. At sa organic naman, sa free, aayusin mo yung FB profile mo. Aayusin mo ngayon yung Shopee profile mo o Shopee store mo. Yan na nga yung expertise ni Sir Mark D. Ayan. Oh. Wag lang budol dito, no? Yung mga unethical, no? Coach Mark D. Ayan. Merong, 'di ba? Oh. Wag lang yung unethical, 'di ba? Oh, so si Coach Mark D ang bahala diyan. Kailangan ayusin yung Shopee store. Coach Mark D. Marky! Hindi, ano lang yan, comedy lang yan para hindi naman tayo masyadong seryoso. Nothing personal, ano lang naman yan eh. Kumbaga, lambing lang namin yan ni Coach Mark D. Wala naman ano dito. So, ganun na. Si Coach Mark D na dyan ang bahala sa pag-ayos ng ano. Shopee Lazada. Shopee Lazada. Oh. Isang paid, isang organic para maabot natin yung 97%. Para magkaroon tayo ng new customer. At para yung isa pa, yung tinatawag na branding. Yan. Ang ibibenta naman natin dito, ang sarili natin. Aayusin natin yung sarili natin. Napaka-powerful nito kasi yung tao, binibili talaga nila, hindi naman winning product, hindi naman talaga item, kundi tao. Bakit maraming student si Mark D? Kasi mabuti siyang tao. Tao ang binibili ng tao. Bakit marami tayo ngayon? Kaagad, nung umpisa pa lang ako dito, 19 pa lang ang mga attendees eh. Ngayon, 150 na tayo. Bakit ganon? Dahil mabuting tao si Coach Lloyd. So, yun yung branding. Yun yung binibenta natin. Isa yun para bumili sa'yo yung tao, magkaroon ka ng bagong customer. Hindi naman mali mag-focus dun sa product. Pero pinaka mas effective talaga mag-focus ka dun sa tao, maging tamang tao ka. Di ba tama Ma'am Carol? Tama Ma'am Weng, effective. Tama, sinabi ni Ma'am Weng. Kaya doon ko kayo kinukumbinsi, maging mabuting tao tayo eh. Yun yung branding eh. Ayan. So para magkaroon tayo ng new customer, hindi yung hanap lang tayo ng hanap ng mga winning product. Wala namang problema doon, pero para mas effective, yun nga sabi ni Ma'am Weng, kailangan maging mabuting tao ka talaga. Doon tayo dapat mag-focus para magkaroon tayo ng new customer. At si Coach Mark D at si Coach Lloyd, sila yung mga buhay na saksi para talagang magkaroon ng bagong customer. Ma-brand mo yung sarili mo as mabuting tao ka. Ayan. So ayan yung mga ways para magkaroon tayo ng new customer. Hindi lang natin makausap yung 3% na ready to buy, kundi yung 97%, which is yung nasa learning mode, which is yung nasa interested, at yung nasa not aware. Ayan. May tanong ba kayo? Bago ko burahin. Dito din, pwede rin dito yung content creation. Pero saka na yan. Masyadong malapit na to. Dito masyado nang malayo to. Dito muna tayo sa malalapit. Ulitin ko Kaya tayo ngayon hindi ma-double yung sales natin kasi we have no new customer. At para magkaroon ka ng customer, dalawang bagay. Kausapin mo yung 97%, hindi lang yung 3%. At pangalawa, mag-paid ads ka at mag-organic marketing ka. Sa paid ads, magbayad ka kay FB, targetin mo yung tamang audience mo, mag-aral ka ng FB ads, susunod yan ang mga tatalakayin natin. At sa pangalawa naman, maging organic, ayusin mo yung Facebook mo, ayusin mo yung Shopee store mo, maging mabuting tao ka at mag-content creation ka.
In that way, magkakaroon ka ng bagong customer. Simple lang pala yun. Simple lang, di ba? Kaya tayo naliligaw kasi hindi pala natin alam na kailangan natin ng bagong customer. So, ganun lang. Sumakto yung topic ng klase ko sa webinar, sir, doon. Ayan, Daniel. Oh, imbis kasi ma-inspired, na-inggit. Tama, tama. Ayun. Ayan. Ayan, effective tayo, ha. Oh, ayan, oh. Ayan na. Oh. Okay. Purahin na natin to. Ayan, may tanong ba kayo? Ano ba masasabi nyo sa no new customer? Yan ang pangalawang sakit. Bakit hindi nagdo-double yung sales natin? We have no new customer. Ano ba? What's your thought? What's your thought? Sige, magbabasa ako. Ginawa kasi ng karamihan bagsakan ng presyo para makakuha ng buyer. Tama, tama. Yun. Isa din yun. Imbis na ayusin yung sarili nila, nagbagsakan ngayon ng presyo. Ang problema sa pagbagsak ng presyo, hindi si sustainable. If you live with price, you will die with price. Nabuhay ka sa pagbaba ng presyo, mamamatay ka sa pagbaba mo ng presyo. O parang suicide yun, kaya hindi magandang gawin yun. Instead na ibaba mo yung presyo mo, itaas mo ngayon yung value mo. Ayusin mo ngayon yung Facebook mo, ayusin mo yung branding mo, ayusin mo yung sarili mo. Yun ang pataasin mo. Ayan. Sir, which has the most impact to get more organic customer? Lahat yun. Parang ganito yan, kapatid na Ellie. Usually kasi ganun yung mindset. Pasadahan ko lang kayo. Para tayo makuha natin yung double your sales, iwasan na natin yung or. Gamitin na natin yung and. Example, work hard or work smart. Hindi ba pwedeng pagsamahin? Work hard or work smart. Hindi mo dapat ginagamit yung or, ginagamit mo yung and. Parang kutsara, tinidor yan. Iba yung silbi ng kutsara, iba yung silbi ng tinidor. Iba yung nagagawa ng kanang kamay, iba yung kaliwang kamay. So hindi ka dapat pumili dyan. Kung ang tanong mo, alin ang mas effective sa paggamit ng organic customer? Lahat yun. Ayusin mo yung profile mo, i-branding mo yung sarili mo. Lahat yun, Sir Eli. Oh. So iwasan na natin yung or, gamitin natin yung and. Quantity and quality, work hard and work smart, diploma at diskarte. Ayan. Kutsara, tinidor, left and right hand. Parang ganun yun. Wag na tayo magpadala dun sa mga N. Yung asawa o may ganun, may bago ngayon eh. Asawa o negosyo ba yun? Di ba pwedeng asawa sa negosyo? So para tayo yumaman, kalimutan na natin yung or. Umpisahan na natin gamitin yung N. Ayan, N. Diploma and diskarte, work hard and work smart, quantity and quality. Ayan. So yun ang sagot ko dun, Sir Eli. Papunta na tayo sa pangatlo. Bakit wala tayong masyadong sales? Kaya tayo wala masyadong sales because walang repeat customer. Ayan. Bakit walang repeat customer? Dahil unang-una yung product. Yung product, hindi sila masaya. Parang nabudo lang. Tandaan nyo, the purpose of a business is to acquire customer, hindi makabenta. Kasi pag nakabenta ka, mabibentahan mo sila ng isa, pero hindi na sila uulit. Ang purpose ng business is umulit yung customer. Hindi lang basta makabenta. So ang tanong mo sa sarili mo, paano ako makakakuha ng bagong customer at paano sila uulit? Parang ako ganito kasi clothing brand ako eh. Bago pa ako magbenta, iniisip ko na, paano kaya uulit tong mga customer ko? Dapat maging masaya sila sa tela, sa print, sa packaging, sa customer service. Tapos may after sales ako, kukumustahin ko sila. So,
bago pa ako magbenta, bago pa ako kumuha ng new customer, iniisip ko na kung paano sila bibili uli. Because the purpose of a business is to acquire customer, repeat customer. Yan, tatandaan nyo lagi yan ha. So, kunyari, binibenta nyo, kitchenware. Ang iisipin nyo, hindi para makakuha ko ng bagong customer o hindi mabentahan ko siya. Kailangan kong bumenta kasi wala na akong panggastos, pambayad ng bills, pangkain. Hindi ganun. Hindi sustainable yun. Dapat ang mindset mo, paano ko siya mabibentahan na mauulit siya? Pag binentahan ko ba siya na itong kitchenware, quality ba to? Hindi ba ako mapapahiya dito? Ayan. Mabilis ba ako mag-reply? Napagsilbihan ko ba siya through customer service? O so, para madoble mo yung sales mo ng mabilis, dapat ang isipin mo paano ka uli magkakaroon ng repeat customer na habang hindi pa sila bumibili. Ayan. At kaya ka hindi nadadagdagan yung sales mo at nahihirapan kang doblehin dahil hindi quality yung product mo. Paano nga naman sila uulit pag hindi quality yung product? And make sense na madodoble mo yung sales mo kapag umulit ngayon yung customer mo. Tama si Ma'am Abri. Make customer happy. Ayan. Kasi ang purpose talaga ng business is mag-stock tayo ng mga happy customer. Isipin nyo tingnan nyo yung Hiwaga May mga bagong customer na, tapos yung mga repeat customer, nag-i-stock up pa sila. So parang dalawang gripo na ngayon. Yung nagbibigay sa'yo ng pera. Ayan, dalawang gripo na yung nagbibigay sa'yo ng pera. Yung customer at yung repeat customer mo. So madali na naman mag-double yung sales. Make sense ba? O ngayon, kupal ka. Wala ka ngayong bagong customer. Puro ka ngayon winning. Puro ka ngayon pangunguha, benta. O tapos, binudol mo. Eh, paano na yan? Paano mo madodoble yung sales mo? So, dapat maging mabuting tao ka para makakuha ka ng bagong customer at ang iisipin mo, kailangan maging repeat customer sila. Kapag nangyari yun, dalawa na ngayon ang magbibigay sa'yo ng revenue or benta. At madali ka na madouble yung sales mo. Kasi yun naman ang goal natin. Ito yung goal natin. So, dalawa na ngayon. Magkaroon ka ng bagong customer at yung mga customer mo na yon, kailangan maging repeat customer na yon. At ang maganda sa repeat customer, wala ka na masyadong gastos. Kasi repeat customer mo na siya eh. Kumbaga hindi mo na siya binili. Dahil na-experience niya na okay yung service mo. Na-satisfy siya, naging happy siya. So pag bumili siya sa susunod, wala ka ng halos. Kasi nakabili na siya dati. Ayan. So dalawa na ngayon na magbibigay sa'yo ng pera. Yung new customer mo at yung repeat customer mo. Customer satisfaction is the key. Tama. Customer satisfaction, win-win. Yun, tama yun, Ma'am Cathy. Ayan, malinaw ba? Malinaw? What's your thought? Anong masasabi nyo ngayon bago ko burahin? Para mas madali natin madouble yung sales natin faster, kailangan natin ng new customer na makukuha mo yon through paid and organic. At para madouble natin yung sales natin faster, kailangan magkaroon tayo ng repeat customer. Ayan. So ngayon, dalawa na ngayon ang magbibigay sa atin ng income. O, pang-apat. Yung pang-apat, no customer that buy more times. Pang-apat na sakit, walang customer na bumili sa'yo ng madalas. Parang ibig sabihin, sa isang buwan, isang beses lang siyang bumili. So dapat, para madouble natin yung sales natin faster, mapabili siya natin ng
4 times a month. Example lang. O, so ang ibig sabihin, kaya hindi na dodoble yung sales mo kasi walang customer that buy more times to you. Kumbaga, hindi madalas na bumibili sila. Kailangan, yung customer na yon madalas na bumili sa'yo. Ang example dyan, sa coaching, isang beses lang siya magpa-coach, dapat 4 na beses. Parang sa, kunyari, ang binibenta natin is baby products, hindi lang isang beses siya sa isang buwan bumibili. Kailangan mapagawa mong 4 times a month siya bumibili. Yung dalas. Ito, dalas ng pagbili. Isipin mo kung sa in a month, nagpa-profit ka ng 500 pesos, kapag yung customer na yun, dumalas ang pagbili sa'yo, magkakaroon ka ng profit na 2,000. O kung 12 months yan, times 12 equals, ito times 12, malaking bagay yan. 12 months in a year. So yun ang power ng pagbili ng madalas ng customer. So papaano natin siyang dadalas yung pagbili nila sa atin? O eto yan Number 1, kailangan lagi nila tayo nakikita. Yan, posting yan sa social media. Kasi may kasabihan, out of sight, out of mind, nowhere to buy. Kapag hindi ka nila nakita, hindi ka nila maiisip, syempre, hindi sila ngayong bibili. So dapat lagi ka nilang nakikita. Hindi naman personal. Syempre, online tayo. Kailangan lagi ka nilang nakikita. Lagi nilang nakikita yung posting mo. Ito sa wall at sa My Day. Ako wala akong absent pagdating sa My Day. Ayan. So, dapat lagi ka nilang nakikita. Isang way yun para dumalas ang pagbili nila sa'yo. Pwede rin ipakita mo sila sa content creation kung ano yung mga bago o yung mga benefits ng product mo. Isang way yun para dumalas yung pagbili nila sa'yo. Ayan. Or dagdagan mo yung inventory mo. May kasabihan niya, people buy through selection kapag marami yung pagpipilian nila. Kaya tayo pumupunta kay SM kasi marami silang pagpipilian. Kaya patok ang Netflix kasi maraming pagpipilian, maraming selection. Isa yon para mapabili natin sila ng madalas. Ayan. At kapag bumili sila ng madalas, mas madali natin madodouble ang sales natin faster. At ang isang moves doon, kailangan nila tayo makita sa social media. Sabi ni Avril, my day mo coach, mga sexy girls. Ayan, isa din yan sa aaralin natin kung paano mo makukuha yung attention. Kasi attention is the new currency, Ma'am Avril. Kapag hindi mo nakuha yung attention ng ibang tao, mahihirapan kang bumenta. At in my case, yun ang paraan ko para kumuha ng attention. Kasi kung kapugian ko lang, hindi uubra eh. Hindi sapat, hindi nila ako papansinin kung papugian lang. Hindi rin sapat na magaling ka. Kasi wala silang paki sa'yo kung magaling ka hanggat hindi mo nakukuha yung attention nila. So kailangan talaga makuha mo yung attention nila bago mo ipakita yung galing mo. So isang paraan dun yung branding. Yun ang sagot ko dun, Ma'am Avril. So balik tayo dun, kaya tayo hindi nagdo-double ang sales natin, wala tayong customer that buys more time. Hindi madalas yung pagbili nila sa atin. At magiging madalas lang yung pagbili nila sa atin kapag lagi nila tayo nakikita sa social media. Si Coach Lloyd, meron nga siyang template na 30 days content. Kung ano yung mga topic na ipopost mo in 30 days. May mga ganun siya. So, kasi kapag hindi ka nila nakita, hindi ka nila naiisip. Kapag hindi ka nila naiisip, hindi sila ngayon bibili. Ayan. So, yan ang isang way para dumalas ang pagbili ng customer natin sa atin. Ang isa pang way, kailangan may marami tayong selection, lagi tayo may bagong mga product.
Ayan. O, may tanong ba dito? Visibility and availability. May kasabihan nga dyan, Sir Edner. Visibility is your responsibility. Ayan, isulat ko na. Ang responsibilidad mo ngayon ay dapat magpakita ka. Ayan. Ang pagpapakita sa social media, obligasyon na yan. Yan. Visibility is your responsibility because out of mind, out of sight, out of mind. At kapag out of mind, nowhere to buy. Kapag hindi ka nila nakita, hindi ka nila maiisip, mahihirapan na bumili sila sa'yo. Ayan. At panglima na problema is yung no customer that spend more. Ayan. Ang panglimang problema, bakit hindi lumalago yung negosyo natin, nahihirapan tayo madouble yung sales natin faster, is walang customer that spend more sa'yo. Siguro pa isa-isa lang. Kailangan merong customer na mag-spend ng mas marami sa'yo. Ang isang example dito para mag-spend sila ng more sa'yo is yung i-position mo na yung product mo na naka-package. Parang ganito, burger, fries, Coke. Etong burger fries ko, pagpasok mo ngayon sa McDonald's, nakaposisyon na to as a one. So, isang bilihan mo lang, nagkakahalaga na ito ng 159. Kaysa naman, paghiwa-hiwalayin nila to na burger lang. Ayan, yung burger ka, is 50. Ayan. So, gumawa sila ng paraan para ikaw na buyer mag-spend more sa kanila. So, binundle nila to. By bundle nila to. In-offer nila by bundle. So para isang orderan mo na lang, naka-spend ka kaagad sa kanila ng 159. So kaya hindi nadadagdagan yung customer mo, yung sales mo, kasi you have no customer that spend more with you. Walang customer na bumibili sa'yo ng malaking halaga. Ayan. Ayan, naka-pooling method. Ayan, bundle, oh, naka-bundle. Ayan. Kailangan merong mga customer na nag-spend ng mas marami sa'yo. Ayan. Ang isa pang ano dyan, ang isang technique pa dyan is yung tinatawag na cross-sell. Cross-sell. Nagbenta ng sapatos, cross-sell ng medyas at pang linis ng sapatos. Ulitin ko ha, nagbenta ng sapatos, binentahan niya ng medyas at panlinis ng sapatos. Dahil yung sapatos, black yung sintas, yung sales lady, hinawak-hawakan ka lang, Sir Don, baka gusto mo rin bumili ng kulay white na sintas. Eh di hindi ka ngayon nakapalag dahil maganda yung sales lady, nabili mo ngayon yung magandang sintas na kulay white. At apat na ngayon ang nabili mo sa kanya. Yun ang tinatawag na cross-sell. Pero sapatos lang naman talaga ang balak mong bilhin. Ayan. Yan, Sir Edner, iba yung upselling. Mamaya, darating tayo dyan. So, para mag-spend sila sa'yo ng mas madami, cross-sell ang technique dyan. O, ayan. O, pangalawa, yung tinatawag ni Sir Edner na cross-sell. Ay, upsell pala, upsell. Ang upsell naman, ito yung regular Coke, i-upsell mo sila sa large Coke. O sa fries, i-upsell mo sila sa large fries. Sa atin naman, ang atake naman dito sa upsell, paano ba sa coaching kasi ang atake dito makapag ano sila ng high value
offer eh. Paano saglit na lang? Paano ba ito, Lloyd, sa ano? Sa upsell sa product? Para sa akin, kunyari sa t-shirt, para ma-upsell ko yung t-shirt, inaano ko sila na kasi meron ako ng ama, asyong putik eh. So, ina-upsell ko sila, yung nardong putik. So, ina-upsell ko sila. Parang yung regular price, ina-upsell ko sila ng McDo through large price. Yun ang upsell. Ina-upsell ka niya. Ayan. Halos bundle din. May ticket Oo. pang yan. Ayan. So, yun ang upsell. Ay, ticket pang mayaman na seminar. Kasi yan, pwede rin yan, Sir Edner. Oo. Ina-upsell ka nila. Ayan. So, at yung pangatlo naman, yung favorite ko, isa sa mga favorite ko, yung madalas kong gamitin to, yung downsell naman, downsell. Ay, example ko ngayon, yung may baby products. May isa akong student, si Paul, may isa akong student na baby products din. Sa baby products kasi, ang binibenta dyan, yung ano ng baby, yung chupon ba yun? Yung gatas ng baby, yung ano nga tawag ko sa chupon? Yung inuman ng baby, yan, inuman ng baby. Ayan, bottle. Pacifier. Basta madami yan. Ang ginawa namin, dahil yung diaper, araw-araw binibili, binabaan namin ngayon yung diaper. Sa grocery store, ang diaper is 15 pesos. Sabi ko sa kanya, gawin mo lang 5 pesos. Paano yan, coach? Lugi tayo. Okay lang, dahil yung nalugi natin, dito natin ikakarga sa gatas, sa bottled water at sa iba pa. Ang tinatawag nila dito, ito yung downsell. Parang ito yung mababa, dos lang yung lugaw, pero yayarihin ka naman ngayon dito sa tokwat baboy. Alay method. Tama si Abrim. Alay method. Inalay mo muna yung isa, pero downselling yun. Pero napaka-strategically nito kasi hindi mo, dapat ang inaalay mo yung diaper, yung consumable. Ayan, so may mga technique dyan. Alay method with roll of spaghetti. Ayan, sabi ni Coach Marty. So parang ganun. Only rice pero mahal ulam. Tama, tama. So ito yung tinatawag na downsell. Isa to sa mga favorite ko. Ayan. Ayan ang 5 ways para ma-double natin yung sales natin faster. Ayan. Ang unang-una, recap natin, kaya na-stuck ang business mo, walang direction, hindi lumalago, hindi mo ma-double yung sales mo faster kasi mali yung price mo. Wala kang pambili ng price, wala kang pambili ng customer. So hindi talaga lalago. Pero pag may pambili ka na ng customer, walang duda na lalago yung negosyo mo. Kasi may pambili ka na ng customer eh. Ayan. Pangalawa, wala kang new customer. Bagong customer. At dahil wala kang new customer, kasi ang kinakausap mo lang sa buyer's pyramid, yung 3% lang. 3% lang yung naaabot mo. Nakakalimutan mo ngayon yung 97%. Kaya wala ka ngayon new customer. Para madoble yung sales mo ng mabilis, kailangan magkaroon ka ng new customer. May sapat na tao na maaabot ka. Pangatlo, wala kang no repeat customer. Dahil pangit ang ugali mo, pangit pa yung product mo, hindi ngayon nag-repeat customer. Diba? Binudol mo lang. Ayan. Wala ka ngayon repeat customer. Ayan. No repeat customer. Pangit na yung product, pangit pa ngayon yung customer, pangit pa ngayon yung business owner. Wala talaga magre-repeat na customer yan. Ayan. Kaya hindi mo ngayon madouble ang sales mo faster. Tapos, pang-apat, no customer that buy more times. Ito yung dalas.
Oo nga, naka-repeat customer ka, pero hindi madalas. So, kailangan mo dalasan yung pagbili nila. Kailangan madalas ang pagbili nila sa'yo. Kumbaga sa karinderya, dapat araw-araw na, kumbaga nagiging suki mo na. Madalas na silang bumibili sa'yo. Ayan. O, number 5, no customer that spend more. Walang customer na willing mag-spend more o bumili ng mas madaming amount sa iyo. Ayan. So, yun nga. Ayan. So, yun nga. Kailangan mo silang, yun, sabi nila alay method. Ayan, yung downselling, cross-selling, upselling, isa yun sa mga method para magkaroon ka ng customer that will spend more para sa'yo. So, ayan. May tanong ba? Malinaw ba? Yun na, halos patapos na tayo. Ito yung mga dahilan bakit yung 5 mistake, bakit ang business mo hindi lumalago, na stuck at walang direction. At hindi mo na-double yung sales mo. Magawa mo to. Maayos mo yung sarili mo. Unang-una, doon ako very particular. Maayos mo yung sarili mo. Magawa mo yung mga dapat mong gawin. It will double your sales faster. Walang duda yun. Malinaw po. Yun, thank you, Pat. So, yun lang. Tapos na tayo. Ano tayo ng mga tanong nyo kung may tanong kayo. Do you guys have questions? Ask lang po tayo. Tapos sa next Thursday, ang ano natin, double your sales faster pa rin. Meron kasing 3 elemento kung bakit hindi pa magdo-double yung sales natin. May elements pa? Oh, yung mali ang offer, tungkol naman to sa offer. Kasi kayo hindi naman kayo nagbebenta ng product, ang binibenta niyo yung offer. Ako hindi naman ako nagbebenta ng t-shirt, ang binibenta ko yung offer. Number 1, mali yung offer. Number 2, mali ang inoferan. Inoferan. Number 3, mali ang nag-offer. So next Thursday, tungkol naman sa offer yung lesson natin. Ano ba ang ibig sabihin ng offer? Kasi tandaan nyo, ang nagpapayaman sa tao, offer. Kaya mas mayaman si Jeff Bezos kaysa sa atin dahil marami siyang offer. Ang isa sa nagpapayaman sa tao, yung offer. Ano ba talagang ibig sabihin ng offer? Maraming tao ang naliligaw kasi ang akala nila, yung binibenta nila, yung dropshipping, yung winning product, sabon, mali. Ang binibenta mo dapat offer. Ako hindi ako nagbibenta ng coaching. Ang binibenta ko is yung offer. So, ano ba yung offer na yon? At bakit yung offer na yon nakakayaman yun sa tao? Yun ang magpapayaman kasi sa'yo. Ayan. At paano yung offer maging irresistible? Yung katanggi-tanggi. Yung hindi talaga nila matatanggihan. And they will feel stupid saying no to your offer. Magiging tanga sila pag tinanggihan nila yung offer mo. So, papaano eksakto yun? Yun ang aalamin natin sa next Thursday. Perfect yan doon kahit produkto ang mga binibenta. Kahit produkto, kahit nasa real estate ka man o saan man, offer talaga offer talaga yung binibenta. Thank you, Coach Donsi. Bagsik as always. Exciting yan. So, next Thursday, yung offer naman na yun. Paano tayo mag-create ng offer na yun to double our sales faster? Kasi hindi mo kasi i-offer yan kunyari, ang i-offer mo sabon, diretso, hindi ka nila bibilin eh. Dapat ang binibenta mo is yung offer. O paano ba mag-create ng offer na irresistible? At kung tanggihan man nila, they will feel stupid. Ayan. So, paano eksakto yon? Sa next Thursday, kita-kita ulit tayo. Gantong oras ulit. At pag-aralan natin yan. At sana ma-execute natin yan. Nandito kami, si Coach Mark D, si Coach Lloyd, at ako, Don Zamora. Next Thursday, kita-kita tayo. Kung may tanong lang kayo, habang umiinom ako ng tubig, drop nyo lang at sasagutin namin yan ni Sir Lloyd. Isang mapayapa at magandang hapon sa iyo, si Don Zamora to. Okay, kasi ko lang dito, don't it tell us more sa branding, like, maayos yung sarili. Thank you.
Naku, mag-o-offer ako nito. Kasi hindi ko ito masasabi pag hindi ako nag-o-offer. Ayan, Sir Eileen. Ano? Ang branding kasi dalawa yan. Isang personal, isang digital. Anong anong silbi na maayos ka, personal, pero hindi ka maayos digital? Kasi yun ang hinuhusgahan nila eh. Actually, wala nga silang pakialam dun sa personal eh. At anong silbi naman na maayos ka sa digital, kupal ka naman ngayon sa personal. So, ang ibig sabihin ng personal branding, aayusin natin yung sarili mo, personal and digital. So, nag-o-offer ako, ngayon mag-o-offer ako sa inyo. Usually, ay nagcha-charge ako ng 120,000 para dun sa personal branding. Paano kita aayusin? Yung sasabihin mo, yung the way you dress, the way you talk. Kasi isa yung personal branding para dumoble talaga yung sales mo kasi tao talagang binibili ng tao eh. So, sa ngayon, kung magdi-decide kaagad kayo hanggang bukas, ibibigay ko sa inyo ng 32,000. So, yung branding na yun, ibibigay ko sa inyo ng 32,000. Ako mismo magtuturo sa iyo, ako mag-aayos. Sabay tayo aayusin yung Facebook nyo. Ayan. Doon talaga ako expert sa branding, personal branding. So, 32K lang. Dapat hindi mo nilalagay yung peso sa inyo para masyadong mababa. So, yung branding na yan, personal branding, aayusin natin yung sarili mo sa kayong digital. Ibibigay ko sa iyo 32,000 kung magde-decide ka hanggang bukas. Si Sir, ano ba yun? Sino ba yun? Sir, ano? Imbis na 120K, hindi na 120K, 32,000 lang. I-message nyo lang ako, si Sir Lloyd, message nyo lang ako sa Don Zamora, ita-type dito ni ano, personal branding. Napaka-important. Napansin nyo, lahat ng business owner ngayon papunta sa personal branding, si Diwata, lahat personal branding sila eh. Kasi hindi talaga sustainable yung product lang eh. Hindi naman masama sa mga winning item. Ang problema dyan, hindi siya sustainable. Kaya pansin nyo, may mga winning item na bumababa. Ang maganda naman sa personal branding, long game to para tong wine. Habang tumatagal, bumabango ka. Nagiging masarap ka. So dapat, long game to. Dapat umpisahan mo na ngayon. Yes. Ang maganda sa personal branding, sustainable siya. At makaka-create ka lang ng community kung may personal branding ka. Kasi magkakaroon ka ng follower. Paano ka magkakaroon ng follower kung wala naman silang ipo-follow? So kailangan mo maging personal branding. So yan 120K talaga yan. Pag nag-decide kayo hanggang bukas ng alas 3, bibigay ko sa inyo yung 32K. So, pakilala mo sa akin si Coach. Sige, Ma'am Malu, would love to na makilala ko kayo. My pleasure, Ma'am Malu. Yun, gagawin ko kayong artista kung sakali man. Ganun talaga, nasa showbiz tayo eh. Kung walang show, walang business. Di ba, Coach Mark D? Sabi niya, 2K ngayon na. 2K. Solid so, personal branding talaga. Pansinin nyo lahat ng mga tao, papunta talaga sila sa personal branding. So ako, kanina yung nagtanong, bakit na may mga babae na nakabikini? Personal brand yun eh. Ayan, personal branding yun eh. Pag pasukin nyo yung Facebook ko ngayon, personal brand yun. So, yun ang ituturo ko sa inyo, paano maging personal brand. One-on-one yun, no? One-on-one yun. Mabilis kasi to, kaya ito yung binabayaran nyo dito. Wala tong halong kadramahan o excuses. Ma'am, ganito ka dapat magbihis, ganito, ganito, ganito. Ano yung sasabihin? Personalized yun. Personalized talaga yun kasi ako mismo. Ang tanong naman, hanggang kailan to? Hindi ganun ang tanong. Gaano ka-effective to? So, hindi ako particular sa haba ng ano. Ang importante, ma-execute ka agad natin. So, doon sa 32,000, susulatan ko kayo doon ng mga pang-reels. Kailangan kasi humarap ka sa camera eh. Ako magsusulat noon, ako ako mag-i-edit noon. Basta dadalhin mo na lang yung sarili mo. Wala lang ako masyadong time para ipaliwanag ngayon. Pero napaka-powerful ng personal branding. Yun talagang binibili ng tao. Hindi na nakalagay sa organic natin yung branding. Branding, kasama yun. Yun ang profile. So, pag nag-decide kayo hanggang bukas, 32,000. Pag hindi kayo nakapag-decide, 120,000 uli yun. Saka pag ako na-interview na sa mga podcast, baka hindi ko na kayo ma-reach out, kaya sobrang limited tong paninilbihan ko sa inyo. Kape-kape tayo, Coach Mark D. Ano ka lang dito, kape-kape tayo. So,
Yun, 32K lang basta nag-decide kayo hanggang bukas. At ang maganda sa personal branding, talagang it will work for you sa katagalan ng oras kasi naka-upload na sa internet yun eh. So, hindi na mawawala sa inyo yun, yung personal brand pag naayos natin yung branding na yun. Sabi ni M, how long po ang coaching sa personal branding? Sa personal branding, hindi diyan pinag-uusapan yung coaching. Ang pinag-uusapan diyan yung result, kung gaano ka-effective. So, Kasi sabihin ko naman sa'yo, Coach M, 1 taon, hindi naman effective. Kinuha ko lang yung pera mo. So, malay mo, kunyari, maabot natin to sa 1 linggo lang. Di ba? Makapag-upload ka, masulatan kita ng mga value. May magpa-picture sa'yo sa loob ng 1 linggo. Yun ang importante. Yun ang importante, maayos yung ano. Gusto nila malaman, sino ba yung personal brand po na sikat na ngayon po? Yan, yung mga personal brand na si Josh Mojica, Sashna, madami actually, 217 ang nag-enroll sa akin sa personal branding. Na siningil ko talaga sila ng pagkamahal-mahal. Ito, 32,000. Ngayon lang to. Sa inyo ko lang binibigay to, hanggang bukas lang to. Parang gusto ko lang sa inyo patunayan kung gaano ka-powerful to. Pero after nito, 120K o... Sabi niya, napalo kong side drive. Ayaw sa kanila. Ma'am, hindi kasi applicable ngayon dahil nasa business tayo ngayon. Pag walang show, walang business. At kaya nyo naman akong babayaran doon para gabayan kayo, mawala yung shy type nyo. Meron naman yung mga cheat code eh. Opo, individual po yan, Ma'am Ellie, kasi talagang ano yan, halos one-on-one yan. Ako mismo ang pupunta sa inyo, gagawa tayo ng game plan. Yes. Tapos, execute ka agad natin na mabilis yan. Actually, the game plan itself is the direction in clarity. Saka more on doing yan. 1% lang dyan yung daldalan. More on doing talaga yan. 99% yan. Action talaga. Haharap tayo sa camera. Pagagalitan ko kayo kung bakit aso yung profile pics nyo. Pagagalitan ko kayo bakit kasal yung cover photo nyo. Yeah. So lahat yan. The way you talk, pakikialaman ko yan. Ayan. Pwede ba sa staff? Staff, yung parang team. Pag-usapan natin yan, Ma'am Hilda. Chat nyo lang po ako. Tapos, ano. So, itong offer na to, nagmamadali ako dahil may mga nakalinya ako na podcast. So, pag na-podcast na ako, gustuhin ko man kayong pagsilbihan, baka hindi na ako magturo mismo sa inyo. Kaya samantalahin nyo itong offer na to. Kumbaga habang hindi pa lumalabas yung mga podcast ko, kasi pag naglabas ang podcast ko, dadami yung magme-message talaga sa akin. Marami ding offer yan eh. So sa ngayon, gusto ko lang talaga kayo mapagsilbihan. Itong 32,000 na to, wag niyong isipin na gastos to kundi investment. Kumbaga... Yes, pwede kahit sa amin sila. Oo, kahit saan. Basta ako doon, mabibigay ko sa kanila yung personal in-offer ni doon. Yung word, yung sa offer pa lang ha, yung pa lang na talaga ibang level na. Nabago niyo doon yung business model namin, yung much more friendlier at the same time, mas balance sa amin. So it's more of, huwag na kayo mag-isip-isip pa. Kailangan nyo talaga ng personal brand. Pwede sa construction. Yun lang yung way doon, you know? Actually, yung offer talaga, tao talaga yan eh. Hindi siya pagkain. Hindi siya construction. Ang i-offer mo talaga, tao. Tao yung offer. Kaya tayo namamali, puro tayo offer ng pagkain, construction, hardware. Hindi ganun. Kasi pag na personal brand ka, maiiba ngayon, sila ngayon ang lalapit sa'yo. Baliktad ngayon. Para sa akin, ang pera ang lumalapit sa akin kasi brand ako eh. Personal brand ako eh. Diba? Anong industry po kayo maganda yung mag-umpisa ng personal branding? Kahit anong industry, Ma'am MJ, kahit anong industry, kasi ang tao, binibili niyan, tao. Kaya napansin nyo yung shampoo, BDO, McDonald's, puro tao ang binibenta nila. So personal branding talaga binibili ng tao. Kaya nakakabenta ang Louis Vuitton ng napakamahal na bag kumpara sa bag na parehas naman sila may zipper dahil sa personal brand sila. Louis Vuitton, Coco Chanel, Ferrari, Lamborghini, lahat yan tao yan eh. Personal brand lahat yan eh. Michael Jordan. Yung tao lahat yan eh. Possible kaya sa copies parol handicraft. Possible ma'am, possible. Kasi hindi naman talaga handicraft yung offer nyo eh. Kaya nga hindi kayo umarangkada dahil handicraft ang ino-offer nyo. Dapat ang tingnan nyo si Ma'am Glenda, si Rosmar, hindi naman sila nag-o-offer ng sabon eh. Ang binibenta nila yung personal brand nila, Rosmar lang malakas.
si Glenda De La Cruz ang binibili ng tao. Hindi naman Pares ang binibili mo kay Diwata, kundi yung personal brand, si Diwata mismo. Walang kwenta yung Pares eh. Yung may kwenta talaga dun, si Diwata eh. So yun ang personal brand. Papaano yung eksakto yun, yun ang ino-offer ko sa inyo. So possible doon maging artista pala to sila. Dapat talaga kasi nasa showbiz business tayo. Kailangan mapalabas po kayo na, tingnan nyo ha, merong isang tao, si Keanu Reeves, na binabayaran siya ng mahal dahil naging brand siya as a John Wick. Merong mga Stone Cold, si The Rock, John Cena, Undertaker, hindi naman totoo yung ginagawa nila eh. Na-brand lang sila. Binabayaran sila ng mahal. Kasi na-brand sila, mga brand sila. Yes. So, Oh my God, baka bawalan na po ako ng mga memes. Yan. Yan, ginagamit din natin yung mga memes, pero dapat double-edged swords yan. Pwedeng ikamatay mo, pwedeng ikabuti mo. So, gumagamit tayo ng memes kasi kailangan natin mapatawa din yung tao. Kailangan very strategically yan, Ma'am Eve. Oo. Kailangan ano yan. Oo. Dapat mapatawa mo sila ng tama. Hindi yung magiging squatter. Kasi pag gumamit ka ng maling memes, mabababa yung brand mo eh. Ayan, yun lang. Oh, yun lang sa ngayon. Kung wala na kayong tanong. Para magkaroon kayo ng idea, puntahan nyo lang yung Facebook ko, makikita nyo doon yung paano yung brand. Ayan. How about your Hustler University? Okay guys, yun nga naman Don, any last message for them? Kita-kita tayo sa Thursday, yung pag-aaralan natin yung offer. Kasi isa sa nagpapayaman sa tao talaga offer. Kita-kita tayo paano makakreate ng offer creation para ma-double na. Isa pa rin yung goal natin, double yung sales faster pa rin. At yun ang patatalakayin natin sa Thursday, yun ang ipagsisilbi ko sa inyo. At yun, napaka-importante ng personal brand. Kaya kung ako sa inyo, i-grab nyo na yun. Binibigyan ko kayo ngayon ng partida. 32,000 na lang. Sana ma-appreciate nyo yung offer na yun. At hindi yung para sa akin, para sa inyo yun. Pakikinabangan nyo yun habang buhay. Yun ang way para mapagsilbihan ko kayo sa ngayon. Sino naman ang tinukomment sa kanila is not length of the time. Oo, hindi yung length. Oo, yung hindi yung length ng time eh. Kasi hindi naman nagiging valuable ang isang bagay sa haba ng inano mo. Actually, habang papahaba nga siya, wala siyang value eh. Bakit mas mahal ang liposuction kisa sa isang taong ka mag-gym? Dahil yung liposuction, linggo lang, may result na. So dapat ang i-offer mo yung bilis. So wala ako dun sa haba. Gusto ko mabilis. Oo, sa bilis talaga kasi doon nagkakaroon ng value. Dapat maging mabango ka, maging kaaya-aya ka sa social media. Magawa ka agad natin lahat. Kaya pag bayad nyo ng 32, atake ka agad yun. Walang katramahan yun. Walang excuses yun. Wala tayong time para, pangit ko kasi kailangan hindi pa ako ready sa... Wala. Mauunahan ka ng competitors mo. So, ayun lang ang ma-offer ko sa inyo ngayon. At maraming salamat. Isang magandang hapon sa inyo. Thank you, Don. Again, guys, maraming salamat for attending our free webinar. So we will be having different webinars on a specific topic. Please follow our page on CLD Digitals. So that, thank you very much, Don. So that mas may malaman kayo na bagong skill on a certain topic. Imagine nyo si Don, di ba? Si Don na nasa personal branding na align niya sa e-com. What more yung other coaches din natin na kayang bigyan kayo ng insight on a specific skill. Again, my name is Follow CLD Digitals. Maraming salamat, Marky. So, ayun, yun lang naman. Maraming salamat, everyone. We love you here sa CLD. I hope and pray na magtagumpay tayo lahat pare-parehas, no? Maganda lang tayo. Keep on pushing and grinding sa ating mga napiling negosyo. Maraming salamat, everyone. I love you. Bye-bye. Marky, Coach Marky, thank you. Ayan, galing, di ba? Jem, Casey, Ellie, Ryan, Marky, thank you very much. Thank you, everyone. Ayan, si Don. Sana ma-meet nyo si Don. So, technically, kapag nagpa-member po kayo dito sa CLD, you'll get to meet different people, different coaches as well. No? So, kasi I personally believe with the power of networking and collaboration, you will be able to get the right mindset, right insight, and skills for your chosen business. Din si Coach Don soon, sabi ni Jeng, nako si Don, may mga, ano ba yung face-to-face pa yan here.
Thank you very much, everyone. Bye-bye. I love you.